Kaugnay ng pagdigis Senado tungkol sa Espinosa Slay case at iba pang issue, makausap natin Senador Bam Aquino. Senador Aquino, good morning. Good morning, magandang umaga. Good morning. Ano yung pinaka-highlight kahapon ng hearing? Ikaw ba'y nahiya sa nangyari? Nalungkot. Na mismong si PNP Chief De La Rosa pa may pahayag na kay Pangulong Duterte na nagtulak sa kanya ibalik sa serbisyo, no? Yun nga, si actually, Superintendent Marvin Marcos. Marami hong na-reveal po kahapon dun sa hearing natin. Oo. Unang-una, yung first issue talaga yung pag-downgrade, no? Yung resolution na hinain po natin. From murder to homicide. No? At yung pangyayari pong yun, ginawa po ni Undersecretary Orseo, inamin naman niya na siya mismo yung nagdesisyon yan. Pero by the time na nagdesisyon siya, meron ng original DOJ panel na nagsasabing murder po ito at premeditated. Premeditated, ibig sabihin yan, pinlano. Yung NBI, hindi ho nila binago yung kanilang investigation conclusion, no, or yung findings po nila na murder nga yung nangyari. Yung Senado, naglabas po ng Senate report, no, na nagsasabing murder nga po ito, merong premeditation at sabi nga po dun sa report ni Senator Lacson na ito'y ginawa upang malinis, magkakaroon ng clean up, no, para hindi ho madawit yung mga iba't ibang personality pagdating sa drugs doon po sa Region 8, no. So napakalinaw yung DOJ original panel ng prosecutors, nandun po sila lahat kahapon, matatapang po sila. Sabi nila kahit po yung boss nila binago yung kanilang findings, they will stand by their report, no. So napakatapang po nila. Yung NBI, si Director Gira, nandun rin po siya, sabi niya hindi rin niya binabago yung kanyang report. Yung Senate hindi rin po nagbago ng report, and yet yung DOJ, na meron naman pong impormasyong yan, binago at dinowngrade po mula murder papuntang homicide. No? Kaya yun pa lang, katakataka na. At yun talaga yung pinakabuod nung investigation na yun. No? Now, a few weeks later, utos ng Pangulo. A few weeks later, lalabas na hindi lang ginawang homicide na isang bailable offense, ibig ko sabihin, pwede pong makalaya habang tuloy-tuloy po yung kaso. Ngayon, binabalik pa sa active service. No? At yung tanong ko nga kahapon kay General De La Rosa, hindi ho ba sa PNP meron naman tinatawag na floating status? Yung kahit may kaso, ifo-floating mo muna kasi ayaw mo mong ibalik. Ayaw mong ilagay sa frontline kung saan nagkaroon nga ng problema ho noon. At sabi nga niya, doon po niya ni-reveal kahapon na inutusan daw siya na ibalik sa active service. At ngayon nga po ay head ng CIDG-12. No? At marami hong nagulat po doon, marami nagtataka. Now, yung Internal Affairs, yung IAS naman po kahapon, nagsabi that they did find na pinakamatinding kasalanan ang nagawa ni Superintendent Marcos. Kaya nagtataka rin kami, bakit hindi dismissal yung ginawa? Ang ginawa ay 4-month suspension lang. So nagkatwiran naman po na yung range ng penalty nila sa pinakamabigat is 30 days to dismissal. Siyempre yung pinili po, 4 months suspension. No? So all of these different agencies, lahat po ng mga grupong ito, nagsasabi, murder yan. May ginawang mali, may ginawang masama. And yet, yung lalabas po dyan, downgrade, reinstatement, at kahapon nga sabi ni Senator Ping, baka promotion pa yan. Yun nga. Yes. So anong senyales yan sa publiko? No? So Na kahit gumawa ka ng mali. Senator Bam? Lalo na alam naman natin ang pahayag ni Pangulong Digong sa kada zona niya na talagang all-out support siya sa mga polis natin. May pananagutan pa si Pangulo dyan? Ito nga yun eh. All-out support ka. All-out support naman talaga tayong lahat pagdating sa paglaban sa droga. Pero all-out support pati sa mga gumagawa ng mali. Pati sa mga gumagawa ng murder. Hindi naman ho tama yun. No? May mga batas pa rin tayo. And in fact, sa zona ni Presidente, sabi rin niya, we're either a country with laws or we're a country without laws. No? At ang alam ko po, isa ho tayong bayan na meron pa ring batas. Dapat sumusunod tayo sa batas at hindi po ginagalaw yung mga proseso ng justice system natin. So, anong pwedeng gawin, no? Yes. Unang-una, magkakaroon po ng second hearing. We will insist na pumunta po si Secretary Aguirre kasi gusto ho naming malaman kung totoo nga bang sinasabi ni Yusek Orseo na wala siyang kinalaman dito, no? Na sabi naman ho ni Senator Drilon kahapon, parang hindi siya makapaniwala na yung pinaka-boss at yung pinaka-head ay walang kaalaman pagdating sa pangyayaring ito. In fact, si Secretary Aguirre mentioned in the previous hearing na ang tingin niya murder ang nangyari. No? So he's on record saying na sa tingin niya murder din po yung nangyari. And yet, yung lumabas nga sa DOJ, binaba sa homicide. So yun po ang una, magkakaroon ng second hearing. Pangalawa, nag-iisip na po yung ibang abogado sa Senado kung pwede bang mag-file ng cases against Undersecretary Orseo dun sa kanyang ginawa. Kung meron pong pwedeng pagsulat rin sa Supreme Court upang maibalik sa murder yung charge. No? Although that was a small debate po kahapon kasi sabi nga po ng ibang abogado, baka nag-arraignment na kasi, baka po may problema na yan pagdating sa mga karapatan naman nila Superintendent Marcos. But
dahil po napaka-extraordinary ng kasong ito, baka may paraan pa na pwedeng maibalik sa murder po yung charges sa kanya. What sense do you get from your fellow senators, Senator Bal? Kasi kayo nasa opposition Oo, diba? So, ito ba, do the other senators share They do. your They position? Do. And kahapon nga, hindi lang minority yung nandun. In fact, yung pinakamalakas na boses po kahapon, I think, is the chairman, si Senator Ping, si Senator Gordon, Senators Honasan and Soto were also there. Kami naman po ni Senator Drilon for the opposition. So, lumalabas po na itong nangyari pong ito, hindi po siya katanggap-tanggap. Whether you're in the opposition or administration, may problema po talaga sa Ang mali. nangyaring ito. Ang mali. And lumalabas nga, yung senyales sa publiko, kahit may gawin kang mali, basta okay ka sa bossing, okay na. Baka ma-promote ka pa. Which, again, hindi po yan nararapat sa ating lipunan. No? Dapat ho, may hangganan pa rin ang mga taong may kapangyarihan at yun po yung mga batas po natin. Talaga civilian na di ba? Dapat mas nangingibabaw sa mga... Ma-overturn ba sa proseso? Nakikita ba natin na sa kabila nito yung DOJ, ang Senado ba may kakayang i-overturn yung mga... Wala kaming kakayang i-overturn. Pero may kakayahan ang PNP na magbago ng isipan, na i-reinstate si Superintendent Marcos sa kanyang kinalalagyan. Kung yung taong bayan mismo magsasabi na hindi tama yan, no? Whatever, kung ano pa mang side ka, hindi tama yan nangyayaring yan, baka mag-iba pa yung isip nila. And pag ganyan, mas mauna pa matanggal si Bato. Kesa kay... No, alam mo, in fairness kay General Bato, kahapon kasi nakikita mo, lagi siyang tumutungo, lagi siyang nagkakamot ng Nahihiya kanyang rin siya. ulo. You could feel Hirap na din siyang hirap rin idepensa. siya. No? Hirap rin siya dito. At sabi ko nga, alam mo, General, ang mahalaga talaga, manindigan tayo sa tama. Kahit ano pa man ang kakampi natin o kung ano man, kung ito yung tama, dito tayo manindigan. Magiging kalaban din dyan yung sentimiento ng publiko. 'Di ba? Kasi tatanungin din ng mga tao, sino ba yung pinatay o namatay? Ano bang background niya? Although, kriminal ka man o hindi, may karapatan ka eh. Well, 'Di ba? alam mo, si Yun ang Senator magiging Soto kalaban raised eh. that Oo. yesterday, no? Pero may mga rules kasi tayo eh. Hindi ka pwedeng pumunta sa isang kulungan Yes. in the middle of the night. May kunyari kang search warrant na kahit di mo kailangan ng search warrant, meron kang rason kung ba't ka pupunta doon, papalabasin mo yung jail guard, papaluhurin mo, yung isang jail guard na kwento po ng isang prosecutor, nawiwi siya sa takot. Naihi siya sa takot kasi akala Dinisarmahan niya, sila eh. papatayin na sila. Papatayin mo yung hard drive, yung CCTV, at paglabas po noon hindi pinagplanuhan. No? I Nanlaban. mean, Yes. Oo. o nanlaban. No? Parang hindi naman ho yun tama. And again, may mga batas po tayo, kailangan sundan po natin to. Ba't ako magsaserve ng search warrant sa kulungan eh? Kulungan na nga yun. Ayun na nga. Di ba? Ang parusa ng pag lumabag ka sa mga search warrant, ikulong ka. Bakit mo ipapalabas yung jail guard? Dapat kabaro mo yun eh. Kaduda-duda. Kasama mo yun sa mga enforcement officials. Tsaka na-over natin yan, forcibly opened Yeah. yung gate. That was raised by Senator Gordon yesterday na may dala silang bolt cutter. Correct. Okay. At sabi nga niya, ba't ka magdadala ng bolt cutter kung di mo pinagplanuhan na may bolt cutter ka? Okay, samantaling lang, kapraso lang ito yung naging tema sa SONA, no? Sa Senado, yung tax reform package, no? Opo. Medyo nasento sa inyo eh. Ano Opo, bang opo. gusto ng Pangulo, supportan In toto. nyo in full, no? Well, palagay ko naman kailangan namin gawin yung trabaho namin, Igan, no? And that is na kilatisin po yung mga provision po doon. May mga provision po dyan na maganda. I will admit, no? In fact, yung pagbaba ng, or pag-rebracket ng personal income tax, kahit po ako, may version po ako niyan. Pero may mga provision po doon, dahil package po ito, so marami hong provision dyan, na magtataas ng presyo ng bilihin natin. Specifically, gasolina, yung sugary beverages. May mga provision po dyan na may epekto sa mga industriya natin kasi tatanggalin po yung kanilang exemptions, no? Sa BPO industry, sa ating mga industriya, sa mga PEZA zones po natin, may mga epekto po yan. At kailangan po namin gawin yung trabaho namin na kilatisin po ito. Maybe suggest amendments or suggest modifications, konting pagbabago para mas maging maganda po itong batas na to. And I think lahat po ng mga senador, ganun po yung pag-iisip. We need to do our jobs at gagawin po namin yung tama para hindi ho maperwisyo yung taong bayan. Instead, talagang makabenefit po tayo dito. Okay. Maraming salamat, Senador Bam Aquino. Thank you, Senator.